Nagprotesta siya sa Cairo, nanalo ng parangal sa paglaban sa paniniil, at inilalantad ang kasinungalingan ng Hamas, radical na Islam, at mga kanluraning taga-suporta. Ipinagsapalaran ni Dalia Ziada ang lahat para magsalita ng katotohanan at tuligsain ang katahimikan ng mundo ng karapatang pantao. Pagkatapos ng Oktubre 7, one-on-one ito kay Ashley sa JNS, ikinararangal kong tanggapin si Dalia Ziada ngayon. Dalia, maligayang pagdating sa palabas. Sobrang excited akong makausap ka. Matagal na mula nung huli tayong nag-usap at talagang nasasabik akong ibahagi ang iyong kwento sa lahat ng nanonood ngayon. Sa tingin ko, ang iyong kwento, ang iyong mensahe, ang iyong tinig ay napakahalaga sa panahon ngayon. Salamat Ash, karangalan kitang makasama. Simulan natin para mas makilala ka pa. Sigurado akong paulit-ulit mo na itong naikwento, pero sabihin mo naman sa amin, saan ka nagmula, saan ka ipinanganak, at paano ka naging isang aktivista? Ako ay manunulat na ipinanganak at lumaki sa Ehipto, doon ko ginugol ang aking buhay. Malaki ang paniniwala ko sa liberal na demokrasya at inialay ko rito ang buhay ko. Pero sa totoo lang, katulad din ako ng karamihan sa mga Ehipsyo nung lumalaki ako, iniisip na ang Israel ay isang malaking kaaway at ang mga Hudyo ay mga kaaway natin sa relihiyon. And sa totoo lang, ito ang itinuro sa amin sa mga paaralan, sa mga mosque at maging sa media. Saan ka man pumunta, sinasabi ng paligid na dapat mong kamuhian ang Israel at mga Hudyo. Lumaki akong ganito hanggang may nangyaring kakaiba sa akin nung unang taon ko bilang undergraduate sa universidad. Ito yung panahon ng ikalawang intifada at malaking bagay ito. Sa gitnang silangan, maraming nagpoprotesta kahit saan, lalo na sa Ehipto. Talagang seryoso ang mga tao na parang nangyayari mismo ang digmaan sa loob ng Ehipto, alam mo yon? Kaya, nagpoprotesta sa lahat ng campus, pati sa dati kong campus, at sumasama lang ako sa kanila. Katulad ng iba, nagsusuot ng kufiya at naglalakad sa campus noon, uso talaga yon. 18 lang ako noon, inosente pa. Hindi ko pa alam ang mundo sa labas, kundi ang nakikita ko lang sa Ehipto. Hindi ko talaga alam ang totoo tungkol sa kung ano ang tunay na situation. Sumama ako sa mga nagpoprotesta at matapos ang 2 buwan, may ginawa ang mga organizer na ikinagulat ko. At saka, nalaman ko rin kalaunan na ang mga taong nag-organisa ng mga nagpoprotesta ay ang Muslim Brotherhood. Hindi na siguro nakakagulat kung ihambing sa mga unibersidad ngayon sa Amerika at kanluran. Kaya nung araw na yon sa protestang yon sa isang maaraw na araw sa Cairo, nagpasya ang mga organizer na magsunog ng ilang bandila. Gumawa sila ng palabas sa pamamagitan ng pagsusunog ng mga bandila. Unang sinunog ang bandila ng Israel, pagkatapos ang bandila ng Amerika, at pagkatapos ay ang bandila ng Egypt. Napaka nakakagulat ng sandaling ito para sa akin. Nagdulot ito ng cognitive dissonance na nagpagulo sa isip ko tungkol sa lahat. Mula sa sariling relihiyong Islam, sa kahulugan ng Egypt para sa akin at kung ano ang Israel at sino ang mga Hudyo. Naglaan ako ng 1 taon na mag-isa para mag-aral tungkol dito at simula noon lubos nagbago ang buhay ko. Nawalan ako ng maraming kaibigan, syempre pati na rin ng ilang miyembro ng pamilya tulad ng mga pinsan at iba pa, at sa proseso ng pagkatuto, pero sa totoo lang naging ibang tao ako. Naintindihan ko na mabuting kapitbahay ang Israel at ang mga Hudyo ay katutubo sa gitnang silangan. Hindi sila dayuhan, hindi sila mula sa ibang lugar at hindi rin sila aming kaaway. Kung hindi dahil sa Palestinong layunin, mas magiging magkalapit ang mga Hudyo at Muslim. Binago ako nito magpakailanman at simula noon ang pag-aaral at pagtatrabaho para sa kapayapaan ang naging profession at passion ko. Dalawa ang tanong ko sa sinabi mo. Una, bakit nila sinusunog ang bandila ng Ehipto? At pangalawa, nung sinabi sa'yo na ang mga Hudyo ay hindi katutubo sa gitnang silangan, saan sinabing nagmula sila? Simulan ko sa ikalawang tanong. Madalas naming marinig na hindi kabilang ang mga Hudyo sa gitnang silangan. Sila ang mga ahente ng kanluraning imperialismo. And sila ay sinadyang inilagay ng kanluraning imperialismo sa gitnang silangan upang hatiin ang gitnang silangan upang magdulot ng kaguluhan sa gitnang silangan. Pero sa totoo lang, tingnan mo, ngayon,
Inililigtas ng Israel ang gitnang silangan mula sa Iran, mga milisya nito at teroristang grupo gaya ng Hamas. Bago pa ang huling yugto ng digmaan, nangunguna na ang Israel sa negosyo, teknolohiya, startup at iba pa sa rehiyon. Kung mag-iisip tayo ng lohikal, makikita nating malaki ang kasinungalingan. Sa unang bahagi ng tanong mo, bakit? Hindi natatakot ang mga grupong tulad ng Muslim Brotherhood na sunugin ang bandila ng Amerika at Ehipto kahit nasa Ehipto sila? Sa kasamaang palad, pinapayagan din ito ng pulisya ng Ehipto. Nakatayo lang sila sa paligid ng campus na parang nagbabantay habang may protesta. Pero ang Muslim Brotherhood, para sa maraming tao na hindi nakakaalam, ay hindi naniniwala sa tinatawag na nation state. Itinuturing nila na tayo ay kabilang sa isang uri ng hindi caliphate system, kundi isang uri ng iisang iisang bansa na lampas sa mga hangganan. Na ang istruktura ng mga modernong nation state, demokratiko, liberal na nation state, or kahit mga republika ay hindi isang bagay na Islamiko. Mula sa kanilang pananaw, ang leader ng Muslim Brotherhood sa tingin ko nung 2007 or 2008, sa panahong ito naglabas siya ng nakakagulat na pahayag at sinabing walang bayan o homeland. Ang bayan ay isang tumpok lang ng alikabok, wala talagang tinatawag na bayan. Kaya bahagi ito ng kanilang ideolohiya, kaya madali lang para sa kanila na sunugin ang watawat na iginagalang ng ibang mga Ehipsyo bilang simbolo ng kanilang pagkakakilanlan at ng lugar na kinabibilangan nila. Interesante ito bilang isang organisasyon at ideolohiya. Mapagkunwari sila, sinasabi nilang walang bayan pero sa kabilang banda. Ang Hamas, bahagi ng Muslim Brotherhood, ay lumalaban para sa bayan. Karaniwan ba sa Muslim Brotherhood ang pagiging mapagkunwari? Oo, laro lang ito. Pakinggan mo lahat ng sinasabi nila na ipinaglalaban daw nila ang layunin ng mga Palestino. Tinatawag ko itong layunin ng mga Palestino dahil iba-iba ang kahulugan nito sa bawat tao. Sa tingin ko, inosente talaga sila, hindi sa pag-insulto pero ganun talaga. Ang manggagaw na kanluran kabilang na ang mga gumagawa ng pulisya ay naniniwala pa rin doon. Ang layunin ng mga Palestino ay tungkol sa, pagtatayo ng isang estadong Palestino, pagbibigay ng mas magandang kinabukasan para sa mga Palestino, pero hindi iyon ang realidad. Kung pupunta ka sa Gaza, West Bank or ibang bansang Arabo at tanungin ang mga tao tungkol sa layunin ng mga Palestino, sasabihin nila sa'yo, ito ay tungkol sa pagwasak ng estadong Israeli, wala itong kinalaman sa estadong Palestino. Kaya ang Hamas, kapag sinasabi nilang naroon sila para magtayo ng estado para sa Palestina, o kaya sinungaling sila dahil hindi naman talaga sila naniniwala sa konsepto ng pambansang estado mismo. Magandang pantakip ito sa terorismo nila at paraan para mapalabas na lehitimo ang kanilang mga gawaing terorista laban sa Israel na tinatawag nilang paglaban. Kaya isa lang itong palusot. Wow, oo. At syempre, alam mo, bilang isang tao na nag-aral, matagal na akong nag-aral ng kasaysayan ng estado ng Israel at ng rehiyon. Ibig kong sabihin, sobrang mapagkunwari ito. Sa 19 na taong kontrolado ng Jordan at Egypt ang Gaza at West Bank, hindi sila nagtayo ng estadong Palestino. Kaya mapapaisip ka, ano nga ba ang totoong motibo? Pero gusto kitang dalhin sa ikapito ng Oktubre dahil ang ikapito ng Oktubre ay isang mahalagang araw para sa lahat ng tao sa estado ng Israel. Mahalaga rin itong araw sa personal mong buhay. Ikwento kung ano ang ginawa mo nung Oktubre 7 lalo na nung umaga nang magising ka at nagbago ng buhay mo. Oo, bago mag-ikapito ng Oktubre, pinamunuan ko ang isang liberal na demokrasya think tank sa Cairo. At bahagi rin ng trabaho nito ay ang paglaban sa Muslim Brotherhood. Personal, mahalaga sa akin ang kapayapaan, Arab-Israel at Muslim-Hudyo na dialogo. Mahigit isang dekada akong nakipagtulungan sa mga Israeli para sa Arab-Israel na dialogo, kaya nagkaroon ako ng magagandang relasyon. Nagkaroon kami ng magagandang tagumpay tulad ng Abraham Accords at iba pa. Kaya sandali naming inisip na posible ang kapayapaan. Posible talagang maging tahimik at mapayapa ang rehayon kung saan magkasamang namumuhay ang mga Israeli at Arabo nang walang problema. Hindi ko inaasahan ang Oktubre 7.
Malinaw kong natatandaan na jet-lagged ako noon dahil kakagaling ko lang mula Estados Unidos ilang araw bago iyon, nagsasalita tungkol sa bagong yugto sa gitnang silangan at Universidad ng Visayas. Napaka-euphoric, alam mo yon, parang baliw, pero ako noon ay jet-lagged. Sa totoo lang, nagsimula na akong makatanggap ng mga notification gaya ng balita sa Arabong media sa aking telepono. Ipinapakita nito na may sagupaan sa pagitan ng mga sundalong Israeli at militante ng Hamas. Alam mo, nakatira kami sa rehiyon kaya parang normal na balita lang ito, walang bago. Pero hindi nila binanggit ang kahit ano tungkol sa mga karumal-dumal na nangyari noong ika-7 ng Oktubre. Nagsimula akong maghanap at manood ng mga video pero kaunti lang ang nakita ko hanggang sa lumipas ang ilang araw. Naanyayahan ako sa isang video conference na inorganisa ng Ministry ng Ugnayang Panlabas at ng Ministry ng Depensa sa Israel. Ipinakita nila sa amin ang mga totoong video ng nangyari noong Oktubre 7 at hanggang ngayon, 2 taon na ang lumipas, nananaginip pa rin ako ng masama tungkol dito. Pakinggan mo, sa computer ko lang ito napanood at hindi ko naranasan mismo, kaya di ko alam ang nararamdaman ng mga totoong nakaranas nito. Pero matapos kong mapanood ang mga karumal-dumal na ito, pagpatay, panggagahasa, pag-atake sa tao, hayop, puno, pati sanggol at bata, hindi mo maiisip na mangyayari iyon. Inatake nila ang mga tao kahit wala silang armas at hindi ito sitwasyon ng digmaan. Kahit sa loob ng kanilang mga tahanan, inatake pa rin sila. Sa umaga ng pista at napakasama talaga. Ibig kong sabihin, alam nating lahat kung gaano ito kakilakilabot. Pero naisip ko, kailangan kong magsalita. Kailangan kong sabihin sa aking mga kababayan na nalilinlang. Ang aking mga kababayan, ibig kong sabihin ay mga kapwa ko Ehipsyo, Arabo at Muslim na nalilinlang. Akala ng iba ito'y simpleng labanan lang sa pagitan ng mga Israeli at Hamas militants. Nag-post ako sa social media at laking gulat ko, nalaman kong nagdiriwang ng Oktubre 7 ang aking mga kababayan. Masaya silang makita ang mga video na ito at masaya silang makita ang mga bagay na ito bilang tagumpay para sa Hamas at sa tinatawag na resistance at sa tinatawag na Estado ng Palestina o layunin ng Palestina. Kaya agad ko silang binatikos at sinabing mali ito. Ipinagtanggol ko ang mga biktima ng Oktubre 7, sinuportahan ng Israel at kinondena ang Hamas, kaya mabilis akong nakaranas ng matinding backlash. Nagsimula ito sa mga nagpadala ng death threats sa akin hanggang sa mga radikal na Islamista na pumunta sa bahay namin para patayin ako. Mas malala pa, tumanggi ang pamahalaan at mga autoridad ng seguridad ng Ehipto na protektahan ako. At hindi lang iyon, nagsampa pa sila ng kaso laban sa akin, inakusahan akong traidor at espiya ng Israeli Mossad. Pati ang tao na isa sa mga paratang laban sa akin na isa sa mga pinakakilalang kaso ng prosecution ng Estado na tinitingnan nila ngayon ay iyon. Ako ay isang banta sa pambansang seguridad ng Ehipto, kaya isipin mo na ang isang tulad ko ay banta sa pambansang seguridad ng Ehipto habang lahat ng teroristang sumusuporta sa Hamas ay hindi. Kaya ito ang trahedyang kinahaharap namin ngayon. Kinailangan kong umalis agad, kaya iniwan ko lahat ng pag-ari at mahal sa buhay. Kinailangan kong tumakbo para sa buhay ko at nagawa ko ito sa 5 oras. Masakit ito pero mapalad ako dahil may kahanga-hanga akong kaibigan sa Israel at Estados Unidos na tumulong kahit sila rin ay nasasaktan noon. Agad silang kumilos para iligtas ako. Salamat sa Diyos, buhay at aktibo pa rin ako, patuloy na nagsisikap baguhin ang mundo. Paano tumugon ang pamilya mo? Alam mo, sinuportahan ka ba nila or sinusuportahan ka ba nila sa pagsasalita mo ng iyong katotohanan? Naramdaman mo bang hindi ka kayang protektahan ng pamilya mo? Kumusta ang dinamika ninyo? Napakahirap siguro niyan, malamang hindi mo pa sila nakikita. Sa loob ng 2 taon. Oo, sa kasamaang palad, hindi sila sumuporta at pinili ang kabilang panig. Naiintindihan ko na baka dulot ito ng matinding kahihiyan sa lipunan na naranasan nila. Pagkatapos tinawag ako ng media sa Ehipto na Zionistang espiya at iba pa. Natakot din sila para sa buhay nila pero sa kasamaang palad, hindi pa rin sila sumang-ayon sa paninindigan ko. O, napakahirap.
Sobrang hirap talaga, hindi ko alam paano ipaliwanag. Ma-imagine mo ba na iniwan ka ng pamilya mo dahil lang sa posisyong pampulitika? Nakakabaliw tuwing naiisip ko. Pwede namang magkaiba tayo ng opinyon pero pamilya pa rin tayo. Bakit ang pamilya pa mismo ang tatalikod sa'yo? Hindi lang dahil sa isyung pampulitika na may kinalaman sa bansa mo, kundi tungkol pa sa ibang lugar na tinatawag na Gaza, na alam mo namang wala naman talaga tayong kinalaman doon. Sa kasamaang palad, ito'y sulyap lang sa masakit na kwento ng pag-brainwash sa mga Arabo. Marami akong tanong para sa'yo. Una, malinaw na nakikita naming isa kang babaeng Muslim, nakasuot ka ng takip sa ulo, isa kang nagsasagawa ng pananampalatayang Muslim. Paano mo maipapaliwanag sa mga nanonood ang pagkakaiba ng... Alam mo sa Amerika, takot ang mga tao matawag na Islamophobic, 'di ba? Oh, Pwede mo bang paliwanagin mula sa iyong pananaw kung bakit mo ginamit ang mga salitang ekstremista, Islamista, radikalista at fundamentalista? Paano naiiba ang pagiging Islamista sa pagiging alam mo na isang nagsasagawang babaeng Muslim lang? ay napakalaking pagkakaiba talaga. Iniisip ng marami, lalo na sa kanluran, na kapag tumingin sila sa mga Muslim, dalawa lang ang grupong nakikita nila. Hindi tama ang tawag na ekstremistang grupo, tulad ng mararahas na jihadist o moderatong Muslim, lalo na kung may dalang armas at pumapatay ng tao. Walang moderatong Muslim. Pero para maintindihan ang mga Muslim, dapat nating malaman na hindi lang ito dalawang grupo, malawak ito. Isa itong napakalawak na hanay ng iba't ibang uri ng mga Muslim at Islamista, simula sa pinakakaliwa kung saan makikita mo ang mga reformistang Muslim, liberal na Muslim, at mga Sufi Muslim. Katulad ko, ang mga mas nakatuon sa espiritual na bahagi ng Islam ay tinitingnan ito bilang personal na relihiyon, hindi kailangang ipakita o ipilit sa iba. Hanggang gitna kung nasaan ang karaniwang Muslim. Sa totoo lang, hindi ibig sabihin ng gitna ay katamtaman lang. Ang karaniwang Muslim ay yung mga hindi pumapanig sa kahit anong panig. Pero sa kasamaang palad, ang problema dito ay masyado na silang nahuhugasan ng utak ng mga tao sa kanan ng spectrum. Sino ang mga radikal na Islamista? And ang mga radical na Islamista ay may iba't ibang antas din. Nagsisimula sa Muslim Brotherhood na mga political na Islamista, and pagkatapos ay ang mga Salafista na mas radical ng kaunti kaysa sa kanila. At ang mga mararahas na jihadista na pinagmumula ng mga teroristang grupo tulad ng Al-Qaeda, Islamic State of Iraq and Syria, at iba pang mararahas na organisasyon. Kaya may ganitong spectrum ka. Pero ang issue ay ang mga mainstream na Muslim na nasa gitna rito, na siyang kumakatawan sa karamihan ng mga Muslim sa buong mundo at karamihan ng mga Muslim sa mga kanluraning bansa. Sobrang na-brainwash sila ng naratibo ng mga radikal na grupong Islamista, lalo na ng naratibong pinalalaganap ng Muslim Brotherhood na siyang pangunahing organisasyon ng Hamas. Ngayon, makikita mong naniniwala ang mainstream na Muslim na ang layunin ng mga Palestino ay isang banal na utos na dapat ipaglaban. Pero kung pupunta ka sa Quran at Hadith, tulad ng ating mga banal na teksto sa Islam, at babasahin mo, wala kang makikitang kahit isang salita, kahit pahiwatig, kahit banggit man lang. Kahit na anuman na malapit sa tinatawag na Palestina or anumang nagsasabing tungkulin natin bilang mga Muslim na ipaglaban iyon ay wala. Sa kabilang banda, makakakita ka ng maraming teksto, maraming kwento tungkol sa mga taong Israeli, tungkol sa Israel, at maging sa isa sa mga pinakasikat na talata, mga sura na kabanata sa Quran. Malinaw na sinasabi na ang lupang ito kung saan nagaganap ang mga labanan ay pag-ari ng mga Hudyo, mga tao ni Moises, mga anak ng Israel at ni Yakub. Alam mo, kaya nga ibig kong sabihin, tingnan mo lang ang iyong Quran at makikita mo ang katotohanan. Pero sa kasamaang palad, hindi lahat ng Muslim ay ginagawa iyon, lalo na. Gayun din, mahirap intindihin ang wika ng Quran dahil ito ay lumang Arabic, kaya nahihirapan ang maraming karaniwang Muslim ngayon. Kaya umaasa sila sa interpretation ng mga radical na Islamista at kaya tayo nauwi sa ganitong situation ngayon kung saan ang mga karaniwang Muslim sa kasamaang palad ay nararadikalisa rin. Sa isang paraan, yun ang nagdidikta sa karamihan ng politika na nararanasan natin ngayon.
Pwede mo bang ipaliwanag ng maikli ang Red-Green Alliance? Kung paano nagsanib ang mga ideolohiya ng matinding kanan ng Islam sa matinding kaliwang mga sosyalista at komunista. Para sa tulad ko, walang saysay ang lahat nito. Ang tanging nakikita kong pagkakapareho sa dalawa ay ang tunay na antisemitismo, ang totoong galit sa mga Hudyo. Tama ba ang basa ko sa situation? Tama, at hindi lang iyon, galit din ito sa Estados Unidos sa mga liberal na halaga at kanluraning sibilisasyon. Kaya ang Red-Green Alliance na nagsimula nating makita sa nakaraang 5 taon lang, samantalang sa maraming taon bago iyon, ang Green na tumutukoy sa mga Islamista, ang mga radical na Islamista, ay pilit na sinusubukang makapasok sa iba pang mga grupo sa lipunan. Minsan sinusubukan nila gamit ang liberal na bandila at sinasabing ito ay tungkol sa karapatang pantao at kalayaan sa relihiyon. Sinubukan nilang makihalubilo sa ibang tao sa Amerikanong komunidad. Ginamit ang Estados Unidos bilang case study, ngunit hindi ito nagtagumpay dahil sa mga hindi pagkakaunawaan sa karapatan ng kababaihan. Halimbawa, nung tumaas ang bilang ng mga progresibong kaliwa, ang radikal na kaliwa, tawag ko dyan, hindi ko talaga nakikita na progresibo iyon sa totoo lang sa kahit anong paraan. Sobrang radikal nila ang radikal na kaliwa sa loob ng Estados Unidos sa nakalipas mula 2020 mula noon, kasabay ng pag-usbong ng radikal na kaliwa at ng kanilang tagumpay. Totoo, sinimulan o sinubukang iugnay ng Muslim Brotherhood, radical na Islamista at Green ang kanilang sarili sa mga grupong ito. Una, sa pamamagitan ng kampanya tungkol sa pagbabago ng klima, hindi ito umubra, tapos sinubukan din sa kampanya ng lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, at ganun din, hindi rin ito umubra dahil napakaraming contradiction dito. Ngunit nang mangyari ang digmaan sa Gaza, at ito ay parang naging tamang plataporma para magsama-sama sila para magkaisa sa ilalim ng tila iisang layunin. Kung titingnan mo parang, ay, nagkakaisa lang ang mga tao para sa makataong layunin sa Gaza, alam mo yon para suportahan ang mga tao sa gitna ng digmaan at ganon. Pero hindi ganon iyon. Nagkaisa sila sa ideya, talagang sa mismong ideya. Walang hiya-hiya sa pagkapuot sa Israel, pagkamuhi sa Israel dahil sa kinakatawan nito, pagkamuhi sa Amerika dahil sinusuportahan nito ang Israel. Nagsimula silang ipakita ang antisemitismo sa harap ng lahat, marahil unang beses sa kasaysayan ng dalawang grupo nang walang hiya. Nagsiselfie video pa sila habang ginagawa yon, sobrang nakakabaliw. And sa mga lugar tulad ng Estados Unidos, hindi sa Cairo o ibang kabisera ng Arab, kundi sa mismong Estados Unidos. Dito nagkakaproblema. Sa una pa lang ipinakita na nila ang tunay nilang ugali, pero sa kasaysayan hindi ito bago. Hindi ito unang beses nagsama ang radical na kaliwa, Marxista at Islamista. Nakita natin ito sa gitnang silangan, ang Ehipto ay isang napakakilalang halimbawa. Ang ideolohiya ni Gamal Abdel Nasser na nagpasimula ng pan-Arabismo sa pamamagitan ng galit sa Israel ay halos kapareho ng ideolohiya ng Muslim Brotherhood. Ibinatay nila ang ideolohiyang pan-Islamista sa galit sa Israel, kaya pareho lang talaga. Sa pagdaan ng panahon, marami silang paraan ng pagtutulungan, kaya't ang nangyayari ngayon sa kanluran ay isa lang muling pag-uulit. Ng red-green na ito, tinatawag ko ito Ang pagsasamang makasalanan ng pula, Marxista at Berde. Yung mga Islamista, tama, nakita natin ito sa revolution sa Iran, pati kay Arafat at KGB. Ibig kong sabihin malinaw na may isang bagay na mukhang epektibo at marahil hindi pa talaga natututo ang mundo sa aral nito. Gusto kitang tanungin tungkol sa mga kamakailang pangyayari sa administrasyon ni Trump. Sinasabing ang Muslim Brotherhood ay itatalaga bilang isang teroristang organization na alam mo dapat malaman ng ating mga tagapanood na ito ay isang itinalagang teroristang organization. Sa Ehipto at mga karatig bansa sa gitnang silangan, panahon na para magising ang Amerika pero paano ito gagana sa praktika? Kamakailan napag-usapan namin ng asawa ko kung paano natin nakikita ang Amerika na parang nakikihalubilo. Pinamumunuan ng Qatar at Turkey ng mga gobyernong nakabase sa ideolohiya ng Muslim Brotherhood. Paano magiging praktikal at makatuwiran na ideklarang teroristang grupo ang Muslim Brotherhood sa Estados Unidos?
Sa isang banda, nakikipagkasundo sa Qatar at sinusubukang dalhin ang sundalong Turko dito sa bakuran ko. Kaya mo bang ipaliwanag yan sa amin at saan mo nakikita itong patutunguhan? Magandang tanong pero sana hindi dumating ang mga sundalong Turko sa Gaza. Malaking problema ito hindi lang sa Israel kundi pati sa Egypt at iba pang nasa rehiyon. Sana hindi ito mangyari. Unang bahagi ng iyong tanong na talagang interesante at kamangha-mangha. Namumuhay tayo sa makasaysayang panahon kung saan kumikilos na ang Estados Unidos laban sa Muslim Brotherhood. Maganda rito ngayon lang tinawag ng pangalan ang Muslim Brotherhood sa executive order na inilabas ni Pangulong Trump kahapon tungkol sa sinimulan ang proseso ng pagtatalaga sa Muslim Brotherhood bilang teroristang organisasyon na binanggit din ng gobernador ng Texas noong nakaraang linggo. Binanggit din niya sila sa pangalan at ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Dati, binabanggit nila ang Hamas at Hasmul Saura pero laging nag-aatubili silang banggitin ang Muslim Brotherhood. Malaking pagbabago ito dahil may bagong pulisya na nagbabawal sa tunay na Muslim Brotherhood at ideolohiya, hindi lang sa mga Islamista. Malaking hakbang ito sa tama. Sana magtagumpay balang araw. Ang ikalawang bahagi ng tanong ang pinakakomplikado. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit matagal nag-aatubili ang Estados Unidos at iba pang kanluraning capital na gawin ito. Dahil maaaring malagay sa alanganin ang kanilang relasyon sa ibang mga bansa na mahalaga sa kanila, siyempre nangunguna rito ang Qatar at Turkey na siyang pinakamalalaking taga-suporta at tagapagtaguyod ng Muslim Brotherhood. At hindi naman nila ito itinatago, ibig kong sabihin, hayagan nilang sinusuportahan ang Muslim Brotherhood at binibigyan nila ito ng pera at pampulitikang suporta. At ngayon, sa totoo lang, hindi na Estados Unidos ang may problema, kundi ang dalawang bansang ito, ang Turkey at Qatar. Kailangan nilang pumili kung alin ang kanilang pipiliin. Ngayon, ginagawa ng Estados Unidos ang dapat para protektahan ang pambansang seguridad sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga teroristang grupo at pagtatapos o pagharang sa banta sa loob ng bansa. Ang pagpili ngayon or ang bola ngayon ay nasa kamay na ng Qatar at Turkey. Kailangan nilang pumili kung ipagpapatuloy ba nila ang pagsuporta sa Muslim Brotherhood, pag-back up sa kanila at sa gayon ay hinahamon ng Estados Unidos or iiwanan na nila ang grupo at magbukas ng bagong yugto kasama ang Estados Unidos at mga Arabong kapitbahay na matagal nang nagbawal sa Muslim Brotherhood at simulan ang bagong yugto kasama ang mga bansang ito. Lalo na para sa Qatar matapos ang bago nitong kasunduang pangseguridad o ugnayang pangseguridad kasama ang Estados Unidos. Handa ba nitong isugal ang ugnayang ito para mapanatili ang humihinang Muslim Brotherhood? Sa tingin ko hindi na. Para sa akin sila ang dapat magdesisyon, hindi ang Estados Unidos dahil mahirap ang kanilang situation. Ganun ba? Or baka tinatawanan lang nila ang kanluran? Itatanong ko ito, mahirap para sa akin bilang babaeng Muslim, kaya mag-iingat ako. Pero alam natin ang konsepto ng takfir sa Islam na ibig sabihin or itama mo ako kung mali ako. Pinapayagan kang magsinungaling at gumawa ng peking kasunduan para linlangin ang kaaway at manalo sa mahabang digmaan. Paano tayo makakagawa ng mga kasunduan sa mga bansang ito? Paano tayo maniniwala sa kanila? Kung sasabihin nila, sige, gagawin namin, alam mo, gagawin namin, para mapabuti ang relasyon namin sa Estados Unidos, magpapanggap kaming hindi na namin sinusuportahan ang Muslim Brotherhood. Paano nga ba posible na magkaroon ng ganitong mga pag-uusap kung alam naman natin na paniniwala talaga nila ito? Tama ka, maganda ang tanong mo. Ang tawag dito ay takaya. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Oo, tama ang sinabi mo pero ito ay para sa individual, hindi sa estado. Dahil ang isang estado ay maaring magpatuloy na suportahan ang isang particular na organization ng palihim sa loob ng isang tiyak na panahon, pero hindi nila ito magagawa ng habang buhay. Naniniwala akong mas mabuti para sa kanila na huwag gawin iyon laban sa Estados Unidos dahil kapag nawala ang tiwala ng Estados Unidos, malaking sakuna ang mangyayari. Sa tingin ko, mahalagang huwag agad magtiwala sa sinasabi nila kahit galing Estados Unidos. Mainam na bigyan sila ng kaunting benepisyo ng pagdududa.
na siyang sa totoo lang ay ibinibigay ngayon ng administration ng Estados Unidos sa Qatar, pati na rin sa Turkey at sa iba pa. Ngunit paboy ng punto, kailangan magsimula ng mga hakbang para magpatibay ng tiwala ang mga bansang ito at kailangan nilang patunayan na karapat-dapat sila sa tiwala ng Estados Unidos. Kung gusto nila ng pangmatagalang relasyon, hindi yung pansamantalang ugnayan na nakatali lang sa isang presidente at babalik sa umpisa kapag umalis ito. Ang pagpapatibay ng tiwala ang susi rito. Kaya sana, ibig kong sabihin, isaisip nila ito habang tinitingnan nila ang hinaharap ng relasyon sa mga bansang Arabo na ito. Pero gusto kong sabihin sa iyo ang bagay na nagbibigay sa akin ng pag-asa. Sa ngayon, iniiwan na ng Qatar ang ilang mga kaalyado nila sa ilang kanluraning kabisera na medyo nagdudulot ng problema, kabilang na ang mga miyembro ng Muslim Brotherhood. Matagal nilang ginamit ang mga tao para sa kanilang reputation, pati kamakailan lang dito sa Estados Unidos. Isa sa pangunahing tauhan nila sa media ay inaresto ng Immigration and Customs Enforcement dito sa Estados Unidos. At wala silang ginawa para iligtas siya o makialam sa kahit anong paraan. Kaya may dahilan ito dahil ngayon ay nag-iingat na sila sa pagpapaganda ng imahe. Tinutukoy ko ang Qatar na pinapaganda ang kanilang reputasyon para mapasaya si Pangulong Trump at mapanatili ang kanilang relasyon sa Estados Unidos. Naniniwala akong gagawin nila ang lahat para ipagpatuloy ito. Gusto kong palawakin ang usapan tungkol sa rehiyon, geopolitika at talakayin isa-isa ang bawat bansa. Magtatanong ako tungkol sa Syria. Ano opinyon mo sa bagong leader? Pinagkakatiwalaan mo ba siya? Dapat ba natin siyang pagkatiwalaan? Hindi, sa tingin ko mahirap yon. Hindi talaga. Mahirap talaga, nagugulat ako bakit hinahayaan ng tao na manatili siya sa posisyon. Terorista siya, Diyos ko naman, para siyang hindi siya yung tipong alam mo yon, hindi siya isang radical na nagbago na. Terorista siya. Isa siyang tao, sa mahigit 20 taon umangat siya sa ranggo ng pinakamapanganib na teroristang organisasyon sa mundo. Tulad ng Al-Qaeda, tapos Islamic State of Iraq and Syria, at pagkatapos ay iniwan niya ang Islamic State of Iraq and Syria para magtatag ng sarili niyang jihadist na grupo. Kaya masasabi talaga natin walang pagmamalabis kung tawagin natin siyang isang professional na terorista, isang professional na jihadist, kaya ngayon ay may professional tayong jihadist na nang-agaw ng isang bansa. Napakahalagang bansa sa rehayon tulad ng Syria at Syria. Sa totoo lang, hindi lang dahil sa lokasyon nito sa heograpiya, kundi pati na rin sa malaking impluensya nito sa kultura ng rehiyon ng Levant. Kapag hawak mo ang Syria, hawak mo ang Levant. Kapag hawak mo ang Ehipto, kontrolado mo ang gitnang silangan. Ganito talaga, maiintindihan ito ng mga nag-aaral ng geopolitika ng gitnang silangan. Ngayon, kontrolado na ng jihadist na rehimen ang Syria. Isang literal na terorista na ngayon ang presidente ng Syria, isang tunay na terorista na ngayon ang presidente ng Syria, at hulaan mo kung ano? Malapit siyang nakikipagtulungan sa isa sa pinakamapanganib na Islamistang rehimen ngayon, ang Turkish na rehimen na walang kondisyong sumusuporta sa kanya. At sinubukan din siyang bihisan bilang isang estadista at turuan kung paano gamitin ang kanilang mga pragmatikong taktika. Mga Islamistang pragmatikong taktika para makaligtas sa international na kritisismo. At kaya, sa totoo lang, nakakatakot at delikado ang situation sa Syria at nakikita na natin ang mga bahagi ng terorismo. Sa mga Druze at bago sila, ang mga Alawite at ang mga massacre na nangyari, na sa totoo lang ay hindi naman naiiba sa mga massacre sa mga massacre. Nangyari Oktubre 7 laban sa mga Hudyo ng Hamas. Kaya seryoso ang sitwasyon. Kung sila pa rin ang may control, tingnan mo kung gaano nakaraming nangyari kahit hindi pa lumilipas ang isang taon. Kung magtatagal pa sila, tingin ko hindi ito makakabuti sa Syria at rehayon. Kaya sana mo ko isang pitaka. Magising na sa pontong maaari pang mas lumala kaysa kay Assad at sa Iran bilang isang proxy ng Iran or baari rin. Dati hindi proxy ng Iran, ngayon proxy na ito ng Turkey. At ang Turkey ay sinusubukan siyempre na pasukin ang bawat puwang na posible kung saan umatras ang Iran dahil sa presyon ng mga puwersa ng Israel. Kaya bawat puwang na iniwan ng Iran, makikita mo ang Turkey na sinasamantala ang situation para magpakitang bagong hegemon sa rehiyon. Lumipat tayo sa kanluran sa Lebanon.
Nitong mga nakaraang araw, mas naging aktibo ang pagitan ng Hezbollah at militar ng Israel. Sa ngayon, tingin ko dilema ang Israel kung hanggang saan nila dadalhin ito dahil ayaw naman ng kahit sino ng bagong digmaan. Sa tingin mo ba masyadong nagtiwala ang ilan sa pamahalaan ng Lebanon? Ito ba ay dahil ang pamahalaan ng Lebanon ay wala talagang kapangyarihan para gawin ang ipinangako nila? Ano ang aasahan natin sa hinaharap ng Lebanon? Sa palagay mo ba ang Lebanon? Sa kasamaang palad, napakakomplikado rin. Malaki ang pag-asa natin noon sa bagong administrasyon pero ngayon ay hindi pa rin natutupad ang kanilang mga pangako. May seryosong pangamba na ang Hezbollah ay muling bumabangon at bumabalik at sinusubukan nilang muling makuha ang kontrol dahan-dahan. Tunay na seryoso ang pangambang ito dahil ibig sabihin mawawala lahat ng naabot sa nakaraang 2 taon sa loob lang ng ilang buwan. Kaya nangangailangan ito ng action. Naniniwala rin ako na ang pinakamalaking problema ng Lebanon ay wala talagang nag-iisang mayoryang grupo sa bansa. Ibig kong sabihin etnikong grupong kayang kontrolin ang bansa. Isang kalamangan at kahinaan din ito. Kalamangan ito dahil pinapayagan ang pagkakaiba-iba at mahirap para sa isang grupo na usigin ang iba. Kaya ganoon. Pero ang problema ay hindi sila makapagkasundo sa kahit ano sa anumang pulisya o magkaisa sa kahit anong bagay. Nagbubukas ito ng puwang na maaaring punan ng mga teroristang grupo gaya ng Hezbollah at mga kapangyarihang regional tulad ng Iran. Ito talaga ang pinakamalaking problema ng Lebanon, pero sa publiko napapansin ko rin ang lumalaking kasikatan ng Israel. Maraming tao sa Lebanon ang naghahanap nito. Oo, tinitingnan nila ang Israel bilang solusyon sa kanilang mga problema at kasalukuyang dilema. Dahil walang lokal na leader, tumitingin sila sa Israel bilang kapitbahay na pwedeng tumulong. Dahil ang banta ng Hezbollah ay hindi lang laban sa seguridad ng Lebanon, kundi pati sa Israel. Lumipat naman tayo ngayon sa Timog, sa iyong bansang sinilangan, sa Ehipto. Ano na ang kalagayan ng politika ngayon? Ibig kong sabihin, matapos ang mga taon ng, talaga namang mga taon ng kaguluhan, simula pa nung Arab Spring. Nakita natin ang pagdating at pag-alis ng Muslim Brotherhood, pati na rin ng terorismo sa Sinai. Nakikita ko rin ang pagtaas ng suporta sa layunin ng mga Palestino. Pero bakit nga ba hindi binuksan ng Ehipto ang hangganan para sa mga refugee? Marami bang nangyayari sa Ehipto? Mahirap ipaliwanag pero pwede mo bang subukan ng maikli? Alam kong mahirap pero subukan mo pa rin. Ano ang kalagayan ngayon sa Ehipto at paano tinitingnan ng kasalukuyang pamahalaan ng Ehipto ang Israel? Yung kasunduan, hindi naman mainit ang kapayapaan pero matatag ba ang kapayapaan ng Ehipto at Israel? Ashley, hindi talaga tinawag ng Ehipto itong kasunduan bilang kapayapaan kundi estratehikong kasunduan lang sa Israel para maiwasan ang digmaan. Pero hindi ito tunay na kapayapaan, hindi ito isang bagay na magtatayo ng kapayapaan at tunay na mabuting ugnayan sa ating pinakamalapit na kapitbahay, ang Israel. Hindi pa ito nangyayari kaya kung isipin bilang estratehikong kasunduan, oo, salamat sa Diyos, buo pa rin, wala pa tayong digmaan. Ayos pa ngayon pero nahihirapan talaga ang Ehipto sa maraming aspeto, lalo na sa krisis sa ekonomiya. Nararanasan namin ang pinakamatinding krisis sa ekonomiya sa aming kasaysayan at tumatagal na ito ng halos 7 taon. Kung walang solusyon, lalo lang itong lumalala araw-araw. Kaya ito ang pinakamalaking issue dito dahil ito ang dahilan kung bakit ang pamahalaan ng Ehipto. Bagamat, ang ibig kong sabihin, si Pangulong El-Sisi noong 2014 noong siya ay naupo sa pwesto ay talagang pabor siya sa Israel at pabor sa kapayapaan kasama ang Israel at sumusuporta siya sa ideya ng muling pagsisimula ng mainit na relasyon sa Israel. Kaya naman nangunit dahil sa hirap ng ekonomiya, galit ang mga tao sa kalsada. At marami sa mga karaniwang mamamayan ay talagang kontrolado ng mga grupo tulad ng mga Salafist at pati na rin ng mga natutulog na selula ng Muslim Brotherhood, ang underground na Muslim Brotherhood. Bawal ang Muslim Brotherhood sa Ehipto pero hindi sila tuluyang nawala, nandyan pa rin sila, hindi lang aktibo.
Ito lang talaga ang pagkakaiba. Sa totoo lang, sa kasamaang palad, kapag may mga nangyayaring particular na kaganapan, tulad ng Oktubre 7 ang digmaan sa Gaza, kaya lumilitaw ang mga radikal na grupong Islamista at sinusubukang impluwensyahan ang opinyon ng publiko. At ang nangyari pagkatapos ng Oktubre 7 ay lumitaw muli ang mga grupong ito, ang Muslim Brotherhood, at muling umangat sa ibabaw at sinimulang akayin ang opinyon ng publiko patungo sa pagpapahayag ng galit. Hindi lang tungkol sa sitwasyon sa Gaza, kundi pati na rin laban mismo sa rehimen at napilitan ang rehimen na ipakita na hindi, kakampi ako ninyo para mapasaya ang publiko, para mapasaya ang mga tao sa loob ng bansa. Pinakamadaling gawin ay sumabay sa agos at sisisihin ang Israel. Lahat, pati ang pag-atake noong Oktubre 7 ay isinisisi sa Israel. Naglabas ng pahayag ang kagawaran ng ugnayang panlabas noong Oktubre 7 na sinisi ang Israel sa pag-atake. Meron ako niyan sa computer ko para maalala ko yung pagkakahati ng isipan na nararanasan natin. At nung dumating na yung panahon, kahit para gumawa ng mabuti para sa mga tao sa Gaza na naghihirap dahil sa digmaan o para iligtas sila, ayaw nilang buksan ang hangganan pero kinakantahan nila ng pagmamahal ang Palestina, Tahya, Fulstein at iba pa araw at gabi. Pero pagdating sa pagbubukas ng hangganan para sa mga taong nasa digmaan na tumakas bilang mga refugee, tumanggi sila. Para sa akin, sintomas lang ito ng matinding political schizophrenia, tinatawag ng iba na pagkukunwari, pero para sa akin, schizophrenia talaga. Ito ang matagal na naming nilulunod bilang mga Ehipsyo mula pa noong panahon ng pagbabawal, Arabismo, pamamayani ng Muslim Brotherhood at Arab Spring. Dahil dito, hirap ang Ehipto sa loob ng bansa at naapektuhan pati ang mga patakaran nila sa rehiyon. Pwede tayong mag-usap buong araw tungkol sa Jordan, mga milisya sa Iraq, Iran, at pati Houthi. Pwede na itong maging isang buong episode. Gusto ko pa kayong dalhin sa mas malayong silangan hanggang Indonesia. Para sa akin, komplikado ang bansang ito ngayon. Sa isang banda, nakita natin ang kanilang leader sa United Nations na nagsasabi ng medyo positibong mga bagay, pati na rin dito sa Israel. Automatikong lahat ng tao sa kalsada ay parang, ay, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa Indonesia, mas mabuting ihanda na natin ang ating mga tiket papuntang Bali. Alam mo na, lahat ng mga Israeli. Kapag may kapayapaan sa bansa, gustong-gusto ng mga tao magbiyahe. Sa kabilang banda, naramdaman ko rin ito. Nai-publish na ako sa mga Indonesian Telegram page para alam mo na i-report at i-block. At ang dami, alam mo masasabi kong siguro 70% ng mga hate comment na natatanggap ko, yung talagang sobrang anti-Semitic na mga hate comment, lahat sila ay galing sa mga tao mula sa Indonesia. And hindi ko pa pinag-uusapan yung mga bot, ang tinutukoy ko ay mga totoong tao. Pakiramdam ko napakataas ng galit sa mga Hudyo at mga Israeli sa mga lansangan ng Indonesia. Pero sa kabila, makikita mong nagsasalita ang leader sa United Nations tapos malilito ka, pwede ba o hindi? Abraham Accords, totoo ba ito? Pupunta ba ako sa United Arab Emirates at ligtas ako or kasunduan lang ito? Katulad ba ito ng estratehikong kasunduan sa Egypt na mas maganda? Di ako pumupunta sa kabisera. Sa totoo lang may paliwanag ako dito. Ang isyu kasi una sa lahat ay tungkol sa gobyerno. Ang Indonesia ang may pinakamalaking population ng Muslims sa mundo at isa sa pinakamoderado. Dahil sa napakaraming taon, hindi ito nabigatan ng mga sigalot sa gitnang silangan, karaniwan na kasing ganon. Naranasan na ng ibang bansang Arabo at mga taong Arabo ang ganitong problema, kaya matagal nang malayo ang Indonesia sa mga ito. Nagdulot ito ng mas katamtamang pakikisalamuha sa ibang grupong panrelihiyon gaya ng Kristiyano, Hudyo at iba pang hindi Abrahamikong relihiyon. Kaya ganito ang Indonesia ayon sa kasaysayan, pero sa mga nakaraang dekada, lalo na simula nung dekada 90, ang Al-Azhar sa Ehipto is sa pinakamalaking institusyong Sunni ay naging mas aktibo sa pakikipag-ugnayan sa mga Muslim sa Timog Silangang Asya tulad ng Indonesia at Malaysia. At nakakalungkot, talagang nakakalungkot. Habang dinadala ang relihiyon sa kanila, tinuturuan sila tungkol sa relihiyon at iba pa, dala rin nila ang bigat ng politika.
Itong political schizophrenia na pinag-usapan lang natin at dinala sa mga taong ito na nakatira ng napakalayo mula sa gitnang silangan, sa Indonesia, Malaysia at lahat ng mga bansang ito sa Timog Silangang Asya. At sa paglipas ng panahon, pinaigting nila ang paniniwala ng mga tao na ang pagkapuot sa mga Hudyo ay isang tungkulin ng Muslim na lahat ng Muslim ay dapat nasa isang jihad na misyon laban sa mga Hudyo. Kaya naman makikita mo sa mga tao, marami ang naniniwala na mabuting bagay ang kapuotan ang mga Hudyo. Ito ay isang banal na bagay na kapuotan ang mga Hudyo at kapuotan ang Israel at iboto ito laban sa Israel at iba pa. Oo, sa kasamaang palad, bahagi ito ng Ehipto na nag-export ng maraming bagay sa mundo at masama talaga lahat ng iyon pati ito. Well, hindi ikaw. Dapat kong sabihin yon, hindi ikaw. So, sinasabi mo na kapag sinasabi ng mga radical na Islamista, hindi kami anti-Semitic, anti-Zionist lang kami. Malaking kasinungalingan yon, di ba? Walang ganon. Kung anti-Zionist ka, anti-Semitic ka rin dahil tinatanggihan mo ang karapatan ng mga Hudyo magpasya para sa sarili, kaya anti-Semitic ka. Nakakatawa kasi may ilan ngayong nagsasabing, ay, anti-Israel lang ako. Nakita ko na may malaking influencer sa United States na nagsabing, hindi ako anti-Semitic, nagkataon lang na anti-Israel ako. May isip mo ba halimbawa kung may magsabi sa akin na anti-Egypt ako, Iraq at Pakistan din? Alam mo yon, ibig kong sabihin, paano ka magiging laban sa kahit anong bansa? Alam mo, kalokohan iyon, pero sa kasamaang palad, hinahayaan nilang gawin iyon bilang isang uri ng politically correct na pantakip sa antisemitismo. Sa halip na aminin nilang anti-Semite sila, itinatago nilang ipinagmamalaki iyon sa sarili nila. Pero binibigyan kanila ng label na politically correct at katanggap-tanggap sa mga lipunang kanluranin, tulad ng, oh, anti-Zionism, anti-Israel, anti kung ano-ano pa. Pero alam natin kung ano ang ibig sabihin nun. Kaya Dalia, isa kang mahusay na kaalyado ng mga Hudyo at ng Estado ng Israel at syempre, salamat doon. Pero alam mo naman, mahilig kaming mga Israeli maging critical sa sarili at gobyerno namin. Kaya bilang isang kaalyado, binibigyan kita ngayon ng bukas na mikropono para maging critical din sa amin sa Israel. Ano ang mga nagawang mali ng Israel sa paglipas ng mga taon, lalo na nitong nakaraang 2 taon? Maring ito ay mula sa mga tactical na bagay or sa mga bagay na mali ang ginagawa namin. Sa usapin ng public relations, ano ba ang hindi namin nagagawang tama? Naniniwala akong dakila ang Israel at habang nakikilala ko ang mga Israeli, lalo ko silang minamahal. Nahuhulog ang loob ko sa ideya ng Israel. Pero ang issue talaga ay maaring nahihirapan pa rin ang Israel sa tamang pagmamarket ng sarili nito at ng brand nito. Naiintindihan ko ito dahil ang prioridad nila ay labanan ang mga terorista. Siguro kulang sila ng tao para sabay-sabay gawin lahat. Pero sa tingin ko, ito ang isa sa pinakamalalaking marahil ay mahinang punto ng Israel ngayon. Kailangan nitong maayos na i-market ang sarili nito sa mga Arabong-Arabo sa paligid nito dahil alam mo na, ang mga kapitbahay, ang mga pinakamalalapit na kapitbahay at pati na rin sa buong mundo. Kaya, para maisara ang anumang puwang sa hinaharap ng sinumang susubok gamitin ito laban sa Israel. Dahil lang sa hindi mo na ipakilala ng maayos ang sarili mo, hindi mo ipinakita sa mundo ang tunay mong kagandahan. Itinatago mo lang para sa sarili mo at akala mo di kailangan ipakita, pero kailangan mo dahil sa bagsik ng mundo. Na kung hindi mo gagawin ang pagsisikap na ito, hindi ka nila makikilala kung sino ka talaga. Kaya Israel, lalo na ang pamahalaan at mamamayan, dapat pang magsikap sa pampublikong diplomasya para labanan ang masasamang puwersa. Sa panahon ngayon, may malalaking media machine tulad ng Al Jazeera at media outlet na pinupondohan ng Qatar. Lagi nilang sinisiraan ang Israel at sinasabi ang mga hindi totoong bagay tungkol dito. Oo, sang-ayon ako sa iyo dyan at kaya ko ginagawa ang ginagawa ko. Pero kung maari kong idagdag, masasabi ko siguro, ang kagawaran ng turismo ay isang kagawaran na talagang kailangang kumilos dito sa Israel at tumulong na pababain ang presyo ng mga biyahe at mga hotel. Maraming gustong pumunta sa Israel para makita, pero hindi kaya dahil mahal. Dapat natin silang tulungan na makapunta at makita mismo ang sitwasyon. Gusto kong bago tayo magtapos, balikan ng iyong kwento para mas maintindihan ng mga tao. Nandito tayo ngayon at pinag-uusapan natin ang geopolitics at nakakabighani ka at pwede tayong mag-usap dito buong araw. Ang dami talagang matututunan at mahuhugot mula sa'yo, Dalia talaga.
Gusto ko talagang maintindihan at pahalagahan ng mga tao kung gaano kalaki ang personal mong sakripisyo. Para sabihin ang iyong katotohanan, para subukang gisingin ang sarili mong lipunan tungkol sa kung paano sila nagdurusa sa schizophrenia, sa tingin ko hindi lubos na nauunawaan ng mga tao na hindi ka na makauwi at makadalaw sa sarili mong bansa. Hindi, sa kasamaang palad, tapos na para sa akin. Hindi na ako makakabalik sa Ehipto dahil kapag bumalik ako, agad akong papatayin o aarestuhin. Hindi pa man ako nakakalabas ng paliparan, kundi habang nasa eroplano pa lang. Alam mo, may mga kasong mataas na pagtataksil laban sa akin at kahit makaligtas ako, madali pa rin akong mapapatay ng publiko. Ngayon, naniniwala na silang isa akong Zionist na espiya dahil sa matinding kampanya ng paninira sa akin. Oo, alam mo sobrang sakit talaga pero sa bawat pagkakataon naalala ko, kasama rin ang kwento ng mga Hudyo sa Ehipto na kailangang umalis sa iba't ibang panahon, mula panahon ng Paraon hanggang kay Gamal Abdel Nasser. Tingnan kung paano sila nabuhay at nagtagumpay. Pinaalalahanan ko lang ang sarili ko na, tulad nila, kaya ko ring mabuhay at magtagumpay kahit malayo sa aking sariling bansa. Masakit, maniwala ka, sobrang sakit, masakit sa maraming paraan. At hanggang ngayon, nahihirapan pa rin akong tanggapin ito. Pero ano bang magagawa ko? Alam mo, ang tanging naiisip ko lang ay kumapit sa aking mga alaala at gawin ang lahat ng aking makakaya para gawing mas mabuting lugar ang mundo. Kahit saan man ako naroroon sa mundong ito. May mga pagkakataon ba na nagsisisi ka? May mga oras ba na sinasabi mo, bakit ko pa kasi kailangan magsalita? Hindi. Hindi talaga. Pagkatapos ng mga nakita ko noong Oktubre 7, mas magsisisi ako kung hindi ako nagsalita, pero hindi talaga. Kahit alam ko ang magiging resulta, uulitin ko pa rin ito kung maibabalik ang oras. Dalia, maraming salamat hindi lang sa oras mo ngayon kundi sa lahat ng ginagawa mo sa pagtindig mo. Alam mo, para sa katotohanan at para sa katinuan at para sa kapayapaan, para sa tunay na kapayapaan. Maraming salamat sa ambag mo sa mundo, labis kang pinahahalagahan. Sana buntis na ako ngayon kaya di mo na ako aalis. Sa susunod, dito na lang tayo sa Israel magkita. Sana nga rin, sana sa lalong madaling panahon. Salamat talaga, Ashley. Yan lang ang oras natin para sa araw na ito. Sana ay nagustuhan ninyo ang tunay na kawili-wili, makahulugan at nakaka-inspire na episode na ito. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang ibahagi ito. Mag-subscribe sa JNS Television, pindutin ang kampana, i-like at magkomento. Kita-kit sa susunod.